Ang pinakamasakit na parusa sa isang lalaki ay hindi ang pagkawala ng babaeng mahal niya, kundi ang pakiramdam na siya na lang mag-isa ang nagmamahal. Pamilyar ka ba sa linyang yan? Kung nagre-relate ka, hindi ka nag-iisa. Marami sa atin ang naranasan na yan, yung sobrang bigay mo ng oras, effort at puso sa isang babae, pero parang ikaw lang ang nag-aabang sa kanyang text. Ikaw lang ang gising sa madaling araw, iniisip kung kumusta na siya. Ikaw lang ang nag-iisip. Habang siya, hindi ka man lang naaalala. Pero paano kung sasabihin ko sa'yo na may paraan para baligtarin ang sitwasyon na yan? Hindi sa pamamagitan ng pagiging clingy, hindi sa pamamagitan ng pagmamakaawa, kundi sa pamamagitan ng tahimik na lakas, ang lakas ng isang stoic na lalaki. Sa video na ito, ibabahagi ko sa'yo ang 5 psychological tricks na gagamitin mo para hindi ka maalis sa isip niya kahit hindi pa kayo nag-uusap. Pero bago mo ito gamitin, may babala ako. Hindi ito tungkol sa manipulasyon. Ito ay tungkol sa pagiging bersyon mo na hindi makakalimutan. Tara, simulan na natin. Hayaan mong maglatag muna ako ng isang eksena. Si Marco, 28 anyos, isang marketing professional. 2 taon niyang minahal si Bea. Sa loob ng 2 taong yon, ginawa niya ang lahat. Siya ang unang nagtitext sa umaga. Siya ang nagpapadeliver ng pagkain pag stressed si Bea. Siya ang nakikinig kahit 3:00 na ng madaling araw. Siya ang nag-a-adjust sa schedule, sa mood, sa lahat. Pero isang araw biglang sabi ni Bea, "Marco, kailangan natin mag-space muna. Hindi ko alam kung ano gusto ko ngayon." At doon nagsimula ang infinite loop sa utak ni Marco. Ano ba ang ginawa ko? May iba na ba? Bakit ngayon sobrang bait ko sa kanya? Kinakapos sa ginagawa, palaging nakatingin sa phone. Naghihintay ng reply na hindi naman dumarating. Nawalan ng gana sa trabaho. Nawalan ng tulog. Nawalan ng sarili. Familiar? Yan ang nangyayari sa karamihan ng lalaki. Akala natin kapag mas nagpakita tayo ng pagmamahal, mas magpaparamdam, mas magsasakripisyo, mas magmamakaawa, mababalik natin sila. Pero ang totoo, lalo lang sila lumalayo. Bakit? Kasi ang tao, lalo na ang puso ng babae, ay hindi na-attract sa pressure. Hindi ito na-attract sa availability. Na-attract ito sa mystery, sa lakas ng loob, at sa pagiging buo ng isang tao kahit walang kasama. At dito papasok ang Stoic philosophy. Tanungin mo ang sarili mo ngayon, ilang gabi mo na ginugol sa pag-stalk ng IG niya? Nakatingin sa active 2 minutes ago, pero wala pa ring mensahe sa'yo. Ilang beses mo na binura ang text na nag-type ka? Kasi takot kang maging abnoy or OA. Ilang ulit mo na pinanood ang mga lumang chat ninyo? Hinahanap ang signal kung minahal ka ba talaga o naging libangan ka lang. Alam mo ba kung ano ang pinakamalala sa lahat ng to? Hindi yung hindi siya nagre-reply. Hindi yung sinabi niyang let's take a break. Hindi yung baka may iba na siya. Ang pinakamalala ay yung unti-unti mong pagkalimot kung sino ka bago siya pumasok sa buhay mo. May ambisyon ka noon. May gym schedule. May mga libro na binabasa. May mga kaibigang kasama. May plano sa career. May libangan. May tawa. May sariling mundo. Pero ngayon, bawat aspeto ng buhay mo ay umiikot sa kanya, sa nararamdaman niya, sa sasabihin niya, sa kung paano siya nagbabago. At yan ang dahilan kung bakit siya umalis. Hindi dahil hindi ka mahal, kundi dahil wala na siyang nakikitang lalaki sa harap niya. Nakikita niya na lang ay isang anino na umaasang siya pa rin ang sentro ng buhay mo. Si Marcus Aurelius, ang dakilang Stoic Emperor, ay may sinabi, "You have power over your mind, not outside events. Realize this and you will find strength." May kapangyarihan ka sa isip mo, hindi sa kung ano ang gagawin niya, hindi sa kung ano ang mararamdaman niya. Sa isip mo lang. At kung mawala ang kontrol mo doon, mawawala ka rin sa mata niya. So paano natin ito ibabalik? Narito ang 5 Stoic psychological tricks na magpapaalala sa kanya na ikaw pa rin pala ang lalaki na hinanap-hanap niya. Pakinggan mong mabuti, kasi bawat isa ay may dahilan kung bakit gumagana. Trick number 1. Ang lakas ng tahimik na paglayo. The power of strategic silence. Pag umalis siya, huwag mo siyang habulin gamit ang texting tawag o paliwanag. Huwag. Sa halip, disappear. Hindi papansin na disappear. Hindi yung mag-post ka ng emo quotes sa story. Hindi yung mag-upload ka ng moving on content. Yun ay clingy sa ibang anyo lang. Ang ibig kong sabihin, tahimik na pagkawala. Walang explanation, walang sermon, walang last message na,
Sana okay ka lang. Bakit ito gumagana? Kasi sa utak ng tao, may tinatawag na Zeigarnik effect. Ang ating utak ay mas naaalala ang mga bagay na hindi tapos kaysa sa natapos na. Pag bigla kang nawala ng walang paalam, walang closure, magiging unfinished business ka sa isip niya. At hindi mo siya sinasadyang i-haunt, pero magmumulto ka sa kanyang mga tahimik na sandali. Gawin mo ito hindi para mag-revenge. Gawin mo ito para magbigay ng espasyo sa sarili mo upang muling matagpuan kung sino ka. Trick number 2, ang batas ng indirect visibility, the indirect visibility law. Hindi mo kailangang i-text siya para maramdaman ka niya. Sa katunayan, mas effective kung wala kang direktang interaksyon sa kanya. Paano? Maging visible ng hindi nag-aabot. Mag-post ng mga sandaling nagpapakita ng pag-unlad ng buhay mo, pero hindi para sa kanya. Mga larawang nagpapakita na busy ka sa gym, mga tagumpay sa trabaho, mga sandali kasama ang mga kaibigan. Hindi captioned na moving on o better days. Walang hugot. Puro lakas. Bakit ito gumagana? Dahil ang mga tao na umalis ay may instinct na i-monitor ang taong iniwan nila. Para sa security ng ego nila. Gusto nilang makita kung sumama ka pa o kung tumigil ang mundo mo nang umalis sila. Pag nakita niyang mas lumakas ka, mas humusay, mas naging buo, hindi yan magiging dahilan para iwan ka niya ng tuluyan. Si Epictetus, isang Stoic philosopher, ay nagsabi, "No man is free who is not master of himself." Walang taong malaya kung hindi siya Panginoon ng sarili niya. Pakitaan mo siya na ikaw ang Panginoon ng sariling mundo mo, hindi siya. Trick number 3, ang prinsipyo ng emosyonal na hindi naaabot, the unreachable emotional state. May bagay na nakakatakot sa babae kaysa sa lalaking galit. At yun ay ang lalaking walang reaksyon. Pag binalikan ka niya pagkatapos ng panahon, at maniwala ka babalik siya kahit text lang. Huwag kang magpakita ng excitement. Huwag kang magpakita ng galit. Huwag kang magpakita ng relief. Sumagot ka, kalmado, maikli, walang dramatikong tone. Halimbawa, mag-text siya, "Hi, kumusta ka na?" Maraming lalaki magre-reply ng, "Hala, finally? Nag-aalala na ako sa'yo, miss kita sobra, kumusta ka na rin?" Dapat, "Maayos naman, ikaw?" Yun lang. Walang follow-up question na kailan tayo magkita ulit. Walang miss na miss kita. Walang heart emojis. Bakit ito gumagana? Kasi sa psikolohiya, kapag ang reaksyon mo ay neutral o calm sa harap ng isang taong umaasang magkakaroon ng emosyonal na response sa'yo, nababaliw siya sa loob. Iisipin niya, bakit hindi siya kinilig? Bakit hindi siya nag-aalala? May iba na ba siya? Hindi na ba ako importante? At dito, ikaw na ang nasa control ng emotional dynamic. Hindi ka na ang nagmamakaawa. Ikaw na ang misteryoso. At ang misteryo, ang pinakamabisang attraction. Trick number 4. Ang transformasyon na hindi niya inaasahan, the unexpected transformation. Habang siya ay wala, gawin mong proyekto ang sarili mo. Hindi para sa kanya, para sa'yo. Magpapayat ka ba? Magsisimula ka ng business? Magbabasa ka ng kwento libro? Mag-aaral ng bagong skill? Magsisigurong i-double ang kita mo? Mag-aayos ng self-care? Pumili ka ng isang bagay tapos gawin mo ng walang ingay. Bakit ito gumagana? Dahil pag nagkita kayong muli, or makita niya sa social media, ang taong nakikita niya ay hindi na yung iniwan niya. Iba na ang aura mo. Iba na ang dating mo. Iba na ang kumpiyansa sa mga mata mo. Si Seneca, isa pang Stoic, ay nagsabi, "Difficulty strengthen the mind as labor does the body." Ang mga paghihirap ay nagpapalakas sa isip, gaya ng pagod na nagpapalakas sa katawan. Ang sakit na binigay niya sa'yo, yan ang gym ng kaluluwa mo, gamitin mo. Huwag mong sayangin sa pag-iyak, sayangin mo sa pagbangon. At pag nakita ka niyang hindi na tinablan ang pagkawala niya, at lalo pang lumakas, ikaw na ang trophy. Hindi siya. Trick number 5. Ang pinal na takbo. Ang walang pag-aabang, the final move, total detachment. Ito ang pinakamahirap, pero ito ang pinakamabisa. Tigilan mo ang pag-aabang sa kanya. Hindi pretending, hindi acting. Talagang tigilan mo. Buksan ang sarili mo sa ibang oportunidad, mga bagong kakilala, bagong karanasan, bagong direksyon sa buhay. Hindi para magselos siya, kundi dahil ang puso ng tao ay hindi dapat nakastore sa isang pintuan na sarado na. Ang mga babae ay may instinct na alam pag may pumupuno na sa pwesto nila. Hindi mo na kailangan magyabang. Hindi mo na kailangan magpasilip. Mararamdaman niya. Lagi. Bakit ito gumagana?
Kasi pag totoong hindi ka na umaasa, magbabago ang energy mo. Hindi ka na magte-text na may pag-asa. Hindi ka na sasagot na may pananabik. Magiging detached ka sa magandang paraan, isang lalaki na kompleto, hindi naghahanap. At alam mo ba kung anong nangyayari sa lalaking kompleto? Hinahanap siya, hindi siya humahanap. Si Marcus Aurelius muli. The best revenge is to be unlike him who performed the injury. Ang pinakamabisang ganti ay ang hindi maging katulad ng nanakit sa'yo. Hindi ka magiging kawawa. Hindi ka magiging ganid. Ikaw ay magiging ang lalaking dapat lagi sanang nakita niya. Kapatid, makinig kang mabuti. Ang mga trick na ito ay hindi mahika. Hindi ito guarantee na babalik siya. Pero may garantiya akong sasabihin sa'yo. Sa proseso ng paggamit nito, makikilala mo ang sarili mo ng mas malalim kaysa kailanman. At yun ang totoong premyo. Hindi ang pagbabalik niya. Hindi ang pag-text niya muli. Kundi ang pagkakaroon ng sarili na hindi na nababaliw sa kawalan ng iba. Si Bea, bumalik kay Marco. Makalipas ang 6 na buwan ng katahimikan. Tumawag siya, umiiyak, sinabing, "Hindi ko inakala na magagawa mo akong i-let go ng ganon kadali." At alam mo ba ang sagot ni Marco? Hindi kita ni-let go. Inalis ko lang ang mga kamay ko sa sarili mong paninindigan. Pinili mong umalis. At pinili kong maging buo. Hindi na sila nagkabalikan. Pero hindi na rin yun ang mahalaga kay Marco. Kasi sa pagkawala ni Bea, nakita niya ang isang bagay na mas mahalaga. Ang sarili niya na hindi na nasusukat sa pagmamahal ng iba. Yan ang stoic attraction. Hindi para makuha, kundi para maging dapat makuha, pero hindi mo na kailangan. Kung naabot ka nito, kung naramdaman mo ang bigat ng mga salitang ito, hindi ito nangyari ng basta-basta. May rason kung bakit nasa tamang panahon ka napadpad sa video na ito. Gawin mo ngayon ito, i-like mo ang video, i-subscribe mo ang channel. At sa comment section, mag-iwan ka ng isang salitang naglalarawan kung ano ang gusto mong maging, hindi para sa kanya, kundi para sa sarili mo. Lakas, kalmado, buo, anuman. Tapos buksan mo ang notification bell para hindi mo malampasan ang mga susunod na lessons sa Stoic Attraction. At higit sa lahat, simulan mo na ngayon, hindi bukas. Ngayon, isara mo ang chat ninyo, itago mo ang phone, magsimula kang gumalaw para sa sarili mo. Tandaan mo, ang lalaking hindi maaalis sa isip ng babae ay hindi yung sumusunod, sumusugod, at sumasamo. Kundi yung tahimik na lumalakad palayo, bitbit ang sariling mundo, at hindi lumilingon. Hindi siya ang mawawalan sa'yo. Ikaw ang magiging masyadong matayog para sa kahit sinong walang lakas ng loob para abutin ka. Hanggang sa susunod na video, kapatid. Maging buo, maging matatag, maging stoic. Salamat sa panunod.